Magandang araw sa inyo mga kapugi. Inumpisahan ko ng gatungan ang ginawa natin pugon dito sa taas ng bundok at sa unang salang dito sa bago natin lutuan ay nagluto ako dito ng ginataang lubi-lubi na may sardinas. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pag-akyat ko dito kinabukasan ay natuyo na itong ating ginawang lutuan, kaya inalis ko na itong plastic na ginamit natin pang hulma para bumilog itong ating pinapatungan. Madali na lang itong tanggalin dahil matigas na itong semento na ginawa natin. Pinantay ko lang ang bawat gilid nito gamit itong maliit na kutsilyo. Tinanggal ko din yung mga nahulog na halo na tumigas na at nilagyan ko rin ng hawakan itong yero na gagamitin natin pantakip dito at ipinatong ko na kagad dito ang takore. Tapos ay kumuha lang ako dito ng tuyong kahoy na gagamitin natin panggatong sa bago natin lutuan. Di pa tayo nakaimbak ng panggatong dito mga kapugi dahil sa abala tayo sa paggawa natin ng bagong kubo at kakatapos lang ditong umulan kaya basa at madikit na naman ang lupa natin tinatapakan at sinimulan ko na din itong gatungan para uminit na kagad ang loob nitong lutuan. Pagbago pa lang itong ginagatungan mga kapugi ay hindi kagad diretso ang init ng apoy sa dinadaanan ng usok, kaya ang ginagawa ko dito tinatakpan ko muna ang bawat butas at papaypayan ng saglit dito sa pinapasukan ng panggatong para ang init ay maitutulak doon sa daanan ng usok at pag nakita mo nakalabas na ito sa tambutso ay dire-diretso na ito. Tingnan nyo yung apoy sa loob mga kapugi. Sa una lang siya magkakaroon ng usok dahil hindi pa gaano mainit itong loob, pero kapag uminit na ito ay hindi ka na mahirapan sa paggatong dahil tuloy-tuloy na ang apoy sa loob. Nagpainit pala ako dito ng tubig. Kumulo na mga kapugi. Malakas ang apoy. Kapit tayo mga kapugi. At habang nagkakape ako dito ay hinuhugasan ko na itong kaldero para makapagsaing na tayo habang mayroon pang panggatong. Gagawa pa tayo dito ng papag mga kapugi para may maganda tayong patungan habang naghuhugas tayo at may mga patungan tayo ng gamit dito sa pagluluto. Pero ngayon ay dinidiskartehan na lang natin ang mga ginagawa ko dito at isasalang ko na itong ating kaldero habang may apoy pa itong bago natin lutuan. Pati na rin itong takore na itinabi ko din dito, tapos tamang higop lang ng kape habang tayo ay nagluluto. Tinapos ko lang din dito magkape para huhugasan din itong kawali na gagamitin natin mamaya sa pagluto ng ulam. At nagsimula na rin ako dito maghiwa ng mga rekado, isang maliit na sibuyas na sakto lang sa isang lutuan. Nagdurog na rin ng 3 pirasong bawang at iniwa ko lang din ito ng maliliit dahil wala tayong sili green, kaya itong siling labuyo na lang ang ilalagay natin. Pagkatapos ko maghiwa ng mga rekado ay binuksan ko muna itong ating sinaing at meron pa itong kunting tubig, kaya habang inaantay itong maluto ay inihanda ko na dito ang ipanggagata natin sa lulutuin nating ulam at inilipat ko na dito sa kabila ang sinaing na malapit na maluto para hindi kagad masunog ang ating nilutong kanin. Pagkatapos ay inalisan ko muna ito ng panggatong para hindi masayang ang kahoy nating inilagay at ipinagpatuloy ang pagkuha ng unang piganggata. Pagkatapos ay tinakpan ko lang muna itong mga kapugi dahil sa naluto na itong ating sinaing ay umalis na muna ako dito ng kubo para maghanap ng talbos ng dahon ng lubi-lubi dito sa itaas ng bundok. Ito yung lulutuin nating ulam dito sa ating kubo. May mga tanim din kaming gulay dito sa palibot ng aming kubo, kaso nga lang ang iba ay hindi tumubo dahil sa palaging maulan dito nakarang buwan at isinabay ko na rin sa pagkuha itong dahon ng anahaw dahil gagamitin ko ito pang sapin para paglagyan ng ating kanin. Dahil hindi ko maabot ang talbos dito ng lubi-lubi ay pinutol ko na lang ito sa puno, pero wag kayong mag-alala mga kapugi, mabilis lang ulit itong sumibol at nagkakaroon ulit ito ng talbos para malunggay din ito kapag tumubo. Kapag pinutol mo ito ay kusa lang ulit itong lumalago. Kapag mababa lang naman ay inaabot ko lang ito gamit ang aking kamay. Kaso dahil maulan ngayon, karamihan sa mga talbos na aking kinuha ay marami ng sira dahil sa binabahayan ito ng mga uod kapag palaging maulan. At nakakuha na ako dito ng 5 piraso mga kapugi, kaya bumalik na kagad ako dito ng kubo para malinisan na ito. Dito sa itaas ng bundok kung masipag ka lang hindi ka talaga mawawala ng pangulam. At sinimulan ko na itong tanggalin ang mga dahon. Ang mga kinukuha ko lang dito yung mga malalambot at malulutong pa, at yung iba ay tinatapon ko na dahil sa may mga uod na itong nakatira. Pagkatapos ay hinugasan ko na kagad ito para maalis pa yung mga dumi nakadikit dito. 2 beses ko din itong binanlawan para sigurado tayo malinis yung lulutuin nating ulam. Pagkatapos ay akin na itong pinilipit para mailagay na dito sa ating kawali. Isa din itong paboritong ulam ng mga taga Bicol, kaya pagkatapos ko lahat ilagay ang mga dahon ay ibinuhos ko naman kagad dito ang hiniwa ko ng mga rekado kanina. Sinabayan ko na rin ng kaunting seasoning kasama na rin pati asin. Pagkatapos ay inalis ko na din dito yung niluto nating sinaing kanina para maisalang na itong talbos ng dahon ng lubi-lubi. Pagkatapos ay sinimulan ko na ulit itong gatungan, kasunod ang pagbuhos ng pangalawang piganggata at ayun, natapon pa nga.
Tinakpan ko naman kagad ito para masimulan na natin pakuluan. Dinagdagan ko na rin ito ng panggatong para mabilis maluto itong dahon. At habang nagluluto ay nugasan ko na rin itong dahon ng anahaw kasabay ng magpatak ng ulan dito sa taas ng kabundukan. At sakto ang pagkakaluto din natin ng kanin at hindi nasunog yung ilalim. Buti na lang hindi natuloy ang pagbuhos ng ulan, kaya habang nag-aantay na maluto itong ating ulam ay kinuha ko itong radyo para buksan at makinig ng musika para malibang. At isinabit ko lang dito sa may pako habang tumutugtog. Pagkatapos ay nakalimutan ko pala magdala ng sandok at kutsara. Kaya naisipan ko na lang ang dahon ng nyug ang gagamitin na panghigop ng sabaw para pantikim at gumawa na rin ako na improvise. Gamit itong sanga ng nyug na gagamitin natin na ipanghahalo sa ating nilulutong ulam at nung pagbukas ko ay wala na ganong sabaw kaya ibinuhos ko na kagad itong unang pigang gata at isinabay ko na rin itong ating pangsahog na sardinas at hinalo-halo ko lang ito ng dahan-dahan para mahalo lang yung sauce ng sardinas sa sabaw. Tinakpan ko lang ito ng saglit hanggang sa kumulo lang ito ng isang beses at kung napansin nyo sa aking mga ginatong mga kapugi, malakas ba sa kahoy o matipid dahil 3 beses tayo dito nagsalang at dinagdagan ko lang ito ng 2 kahoy maliban dun sa pinutol natin kanina at ito yung una nating kahoy na ginatong tapos ito yung 2 kahoy na dinagdag ko nung nagluto na tayo ng ulam. Sa palagay nyo mga kapugi, matipid ba sa kahoy yung bago natin lutuan? At nang inantay na natin maluto itong sabaw na gata ay akin naman itong tinikman para malaman natin kung tama ang pagkakatimpla. Sarap! At tinikman ko na rin yung dahon ng lubi-lubi kung malambot na sa pagkakaluto at sa sobrang gutom na natin dito ay nilagyan ko na ng kanin itong dahon ng anahaw habang patuloy ko pang pinapakuluan itong niluluto nating ulam at sa wakas ay naluto na rin itong ating ginataang lubi-lubi na may sardinas. Kaya kinuha ko na itong kawali para lagyan ng ulam itong ating nilagay na kanin at sa hindi inaasahan muntik pang matapon ang pinaghirapan. Kain tayo mga kapugi. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. At sa sobrang gutom ko dito, ay nakalimutan ko nang tanggalin itong aking sombrero. At sa mga nanood nito ay pasensya na po. Dahil sa namiss ko din itong pagkain, kaya napadami itong aking kain. Kaya hanggang dito na lang muna mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay at yun naman po mga kapugi, maraming salamat.